Introducing first in the red corner, 15 wins, opposite of 4 defeats and 2 draws, Konosuke Kameda. Here is the 3-division world champion, introducing John Real Cuadro Alas Casimero. Isang papalapit na laban, muling aakyat sa ibabaw ng lona matapos ang isang taon mula ng huling laban ng ating kababayang si John Real Casimero kontra kay Saul Sanchez ng USA, kung saan unang round pa lang ay tinapos na agad ni Cuadro Alas ang laban. Ngayong October 25, 2025 nga mga idol, muling magpapasiklab si Cuadro Alas Casimero. Bagamat napag-uusapan at nababalita ngayon na tinanggal at wala na sa ranking sa BoxRec si Casimero sa Pilipinas, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa at kumpiyansa na makapagpakitang gilas para makabalik muli sa ranking ng mga pinakamalalakas na boksingero ng ating bansang Pilipinas. Gayunpaman, buong tapang nalalaban pa rin ng ating kababayan para sa ating bansa, kung saan makakaharap nito ang pambato ng bansang Japan na si Konosuke Kameda, kung saan hindi nga din po basta-basta ang Hapon na boksingerong ito. Ilang Pinoy na din ang nakalaban nito tulad ni Angelo Beltran, kung saan knockout ang inabot ng Pinoy sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan. Nakalaban na din nito si former WBC World Super Bantamweight Champion na si Luis Pantera Neri. Malakas din talaga at hindi dapat magkumpiyansa si Cuadro Alas sa kanilang magiging laban. Kaya naman, bago pa man magsalpukan si John Real Casimero at Konosuke Kameda mga idol, ay atin munang babalikan ng ilang mga laban ng dalawang boksingerong ito. At paki-comment na din po ang inyong prediksyon sa magiging salpukan ng dalawang boksingero. November 2022 nang mapalaban si Casimero sa bansang South Korea kontra sa Hapon na si Ryo Akaho. Bantay sa kalima! Finish him! Sa lakas at tindi nga ng mga binibitawang suntok na solidong tumatama sa Hapon mga idol, marahil ay hindi nito kinaya ang lakas ni Cuadro Alas, kung kaya't nagdahilan na lamang ito sa pangalawang round ng kanilang bakbakan. Nagkunwaring natamaan ng suntok sa kanyang bato, dahilan para hindi na ipagpatuloy ang laban. Nagmistulang best actor ang kalabang Hapon. Kaya naman nauwi sa no contest ang resulta ng kanilang bakbakan. Pero makalipas nga lang ang ilang linggo matapos reviewin ang naturang laban ng dalawang boksingero, yung no contest na resulta ay napalitan ng second round knockout na pabor sa ating kababayang si Casimero. 5 buwan lang ang nakalipas, May 2023, ay muling napalaban si Casimero sa tigasin at nooy hawak ang WBO Global Super Bantamweight title. Ang Namibian fighter na si Philippus Netumboa na naganap naman
sa Okada Manila Hotel and Casino, Parañaque City. Tagal ka naman. Yun! Malupit pala ka lang dyan nila. Si Crawford pala ito eh. Tumatakbo, no? Wala daw takbuhan eh. Balisan pa! Dyan! Dyan! They get away with the John Real He went out. to what was down on the mat, getting counted. His legs are wobbling. Is he going to come towards the ref? And the defending champion has been knocked down. They're Casimero. allowing it to go. Casimero going in for the kill. Casimero going for the kill. He's trying to get the distance to be able to hit him. Tumba was out. Tumba's covering up, trying to hit him with that. He's trying to save right now by holding John Real Casimero. He's wobbly. He's wobbly, Nonito. He's just one punch away. Just one punch away. I think an uppercut will do this one. John Real just needs to get that distance to be able to fire his shot. Oh, look at him. Look at He's him. Almost reaching. out on his feet. Almost out on his feet. He's reaching in to try to clinch John Real from hitting him. Okay, he tries to get a left hook in, and the barrage of punches that John Real is throwing. The champion just swinging for dear life. His right leg is out. It's barely bending. He is just a punch away, and he has no more power. Bagamat napabagsak ni Cuadro Alas si Pilipos mga idol sa pang-anim na round, ay hindi ito naging sapat para tapusin ang kalaban. Umabot pa din ang resulta sa kamay ng mga hurado at dito ay naitanghal na panalo ang ating kababayang si Cuadro Alas at nakuha ang WBO Global Super Bantamweight Kameda kontra Luis Pantera Neri. Cierta intención. Ahí está, deportivamente se saludan para ir a la actividad de este séptimo. Todos los gols que golpean fuerte están en Codere.mx. Esquiva las implacable Don Lama. 10 puntos para el Pantera Neri, 9 puntos para Kameda,
tiene que saber el japonés que esto no es chiste y la pelea está para ser parada. Entonces él intenta con una serie de mañas prolongarla. ¿Prolongarla para qué? Sí, está prolongando su agonía. Si mete el acelerador a fondo el Pantera Neri, esto puede tener ya su epílogo, su parte final. Respiro el Pantera Neri, la calma que presagia la tormenta, y el referee pues siguiendo las evoluciones, porque me comentaste, Jaime, que no hay referee, ¿qué? Que no había referee cobarde. Exacto, porque pues, que sigan los fregadazos, mi cham. Ya exigías tú que se parara la pelea. Sí, pero cuidado, Rodo, porque cuando un peleador está lastimado, es mucho más peligroso. Como fiera herida se encuentra Kameda, y Pantera Neri también tuvo que tomar un respiro, porque créanme, después de 6 capítulos de estarse exigiendo de esta manera, mantener el ritmo no es nada fácil. Sin embargo, ahí va la presión. Abajo le dolió. Ahí le dolió abajo. Se dobla y visita la lona. Quiero tocar porque un golpe abajo, ¡Soy brujo! El japonés dice fue el resbalón, pero bueno, venga la cuenta. Y aquí el Pantera Neri va a tratar de dar el cerrojazo. El público en su TJ se lo pide, se lo exige. Otra vez viene Pantera, le dolió al japonés, lo va midiendo, lo va cazando, y también las instrucciones vienen de Jaime Munguía. Como chícharo en cacerola está el japonés por todos lados, visitando las 4 esquinas, la izquierda, la punta de la barba, mete, arremete ahí, Luis Pantera Neri, se va a la lona, el japonés de nueva cuenta, le están aplicando la cuenta, se levanta. Lo va a dejar el tercero, vamos a ver. Dito nga mga idol, technical knockout ang sinapit ng Hapon sa pang-7 round ng kanilang bakbakan ni Luis Pantera Neri.